Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRA upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa hapong ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa pagpunta ng Kim Pao sa New York, mga ka-KP, dahil meron nga tayong bagong nasagap na balita. And syempre, ang paghiram po ng phone ni Paolo Avellino na kay Kimi na para bang, huy, pinapakita talaga nila ang kanilang mga karapatan. Anyway, bago tayo mag-start guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari naman na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nice din po pala natin magpasalamat sa ilan po natin mga subscribers, mga taga-subaybay na nakatutok parati sa atin pong mga daily updates. And bilang pasasalamat nga po mga ka-KP, narito ang ilang comments na napili ko basahin ngayong hapong ito. So, nais ko pong i-shout out si Ma'am Remy Ramos, ang first commenter natin for this afternoon. Magandang hapon sa inyo. And ayan, sabi niya rito, hello Miss Gandara. I watch in person the Toronto Love Kim Pao. I was there with my daughter and my sister. We were seated at row 11, middle section. Kaya kitang-kita ko sila. I really enjoyed the concert so much. I met some people who came from New Jersey, USA, and New York. I live 10 minutes from the venue. That is why I was there from 10 a.m. and show ended past 9 p.m. Toronto time. It was so kilig and they are really so bagay and so sweet in their quite gentle way. Pao was so gentle with Kim. I think he is the calming force in the relationship. It was record-breaking show kasi Toronto venue is so huge, 2,500 capacity but sold out. Audience participation is outstanding. Everybody is on their feet with their cell lights and stick lights on, especially during Pao and Kim's singing. It was breathtaking. Felt crying, especially during Paolo's singing of I Just Want You to Know Who I Am. Showing his childhood pictures, one can't help but love them both. Pao's love for Kim since he saw her during PBB, I bet he really cared for her that long, is really undeniable. They are destined for each other. I don't care what other people say. Bashers and people with doubts, keep out. Thank you so much, Ma'am Remy Ramos, sa iyong pag-share ng experience. So, nandun po pala kayo. Talagang isa po kayo sa naging dahilan ng success ng Kim Pao sa Toronto. At sa whole show, actually, napaka-successful nila Kim and Paolo. Pero dito sa Toronto, kabilang po pala kayo doon, Ma'am Remy Ramos. Thank you so much sa pagbabahagi ng inyong experience. Grabe. Siguro talagang iba yung feeling kapag nandun ka. Ano po, Ma'am Remy Ramos? And may mga kasama pala kayo, no? Anak niyo at sister. So, buti naman at kasama niyo po sila. Kim Pao fan din po ba sila? Or sinuportahan lang po talaga kayo dito, Madam Remy? Anyway, napakaswerte niyo po. At row 11, wow, VIP seat si Madam. And thank you so much kasi binahagi niyo kung papaano si Paolo Avellino ka-gentle pagdating po kay Kim Chiu. And totoo, siya po talaga yung nagbibigay ng calm sa kanila pong relationship. Ang sarap basahin ang inyong comment, Ma'am Remy Ramos.
na syempre may halong inggit ako dyan. Sapagkat gusto ko rin kung sakali po nakasama ang Pinas, di ba, mga kakimpaw. Wag naman sana sa panahon na ako'y busy, di ba? Anyway, sabi naman po ni Madam Sharon sa kanyang comment, thanks Gandara. Wish ko na lang talaga na ikasal ang Kimpaw. Love you, Kimpaw. Ayan na lang siguro ang kulang para kay Ma'am Sharon. So, kung sa bagay, di ba, umami na sina Kim and Paolo. So, ano pa ba ang iniintay nating lahat, di ba? Nakapag-amin na. So, ano na lang, dalawa na lang. Kasal at makabuo sila ng pamilya, mga kakimpaw. So, yan ang wish din namin. Huwag kang mag-alala, Madam Sharon. Marami tayong nagmamanifest at nagdadasal niyan. And alam niyo naman, kapag maraming taong nagdadasal, pinapakinggan po yan ng Diyos. Samantala, sabi naman ni Madam Rodeline Compas, shoutout po sa inyo. Thank you, Lord, sa success ng tour ng Kimpaw. I wish forever ang Kimpaw. We love you both, Kimpaw forever. And more tour to be successful pa, mga kakimpaw, di ba? Thank you, Lord, sa paggabay nyo kina Kim and Paolo. And dawa hanggang dito sa kanila pong pagbabakasyon sa New York City. I hope nga, mga kakipi, matagal-tagal pa ang bakasyon ng Kimpaw Anyway, speaking of bakasyon sa New York City, pag-usapan naman nga po natin itong update ni Mama Jet, makakimpaw kung saan, nasa New York City rin po siya. Ayan nga, sa Times Square, base po sa kanyang post, mga kakipi. Ayan no, so ibig sabihin, kasama rin po pala si Mama Jet ng KP doon, mga kakimpaw. Ayan. Kasama po si Mama Jet at thank you so much sa pagbabahagi. Di ba sabi dito, nasa New York din pala si Mama Jet. Si Kimi kaya, kapag ganito na walang update, for sure magkasama silang dalawa. Ayan na nga ang sinasabi natin. Kapag tahimik talaga po ang Kimpaw at Mia, isa lamang po ang ibig sabihin noon. Magkasama talaga silang dalawa at nagmumuni-muni muna, mga kakimpaw. Nilulubos-lubos muna ang kanilang bakasyon, mga kakimpaw. Kasi nga, pag uwi nila sa Pinas, tambak na po ulit ang kanilang trabaho. But soon, sana makapaglapag po sila, guys, ng resibo ng ayuda para po sa lahat ng Kimpaw fans, kahit sa Discord man lang. Anyway, dumako naman tayo dito sa post ng The Alibay teleserye on I Want. Ayan, napakarami na po talagang napuntahan na country nila Kim and Paolo together, mga kakimpaw. So, ayan, looking forward for more countries to come. Kanila pong pagta-travel, 'di ba? Ito nga, check na check po ang US, California and New York. Sa Canada naman, Toronto, Edmonton, and Vancouver. Europe countries, too many to mention. Paris, Milan, Christmas getaway trip, December 2025, etc. Sa UK naman po, London and ayan, Birmingham. Then check din po ang Dubai, UAE, and may South Korea pa sila soon. Diba, mga kakimpaw, para po sa Kopino, nabanggit nga po doon na kukunan po sa Korea ang ilan pong mga eksena, mga kakimpaw, and mayroon pa po silang mga Korean actors, basta Korean actors na makakasama, mga kakimpaw. Kaya excited na rin po ang maraming Kimpaw fans para sa project na to nila Kim and Paolo. Sino kaya yon, mga kakipi? Babae, lalaki? Kalab triangle ba ni Paolo Avellino dito, mga kakimpaw? Yan ang aabangan po natin. Pero sa ngayon, congratulations na agad Kim and Paolo. And speaking of Kopino, kailan kaya sila magsisimula dito, mga kakimpaw, no? Last time, ang balita natin, nagka-casting pa lang po sila at hindi pa final. So, ngayon kaya, ano na kaya ang update at bagong balita sa Kopino project or series nila Kim and Paolo?
Anyway, kung atin nga pong bibilangin mga kakimpaw ay 6 na. 6 na pong country ang napuntahan together nila Kim and Paolo. And baka meron pa silang ibang hindi pa na ano po dyan mga kakimpaw na papasama, mga personal lakad ng Kipi. Huy, grabehan. Baka madagdagan pa yan mga kakimpaw kapag may world tour pa pong isa pa, sina Kim and Paolo. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa live ni Chinita Princess. Before nga po sila, ayan, at makarating po ng Anaheim mga kakimpaw. Kung matatandaan nyo, nag-live nga po si Chinita Princess at may nag-send sa kanya ng aso na filter. Nagulat nga po si Chinita Princess and bakit ka daw siya naging aso mga kakimpaw. And then, sabi nga ni Paolo Avellino, tigil na daw po yung kanyang live. Kung makikita nyo po dito sa kanyang phone, mga kakimpaw, etong nasa unahan na to, daliri yan ni Paolo Avellino mga kakipi. And napakamasunuri ni Kim. Nung sinabi ni Pao na tumigil na siya, end na po niya, tapusin na niya yung live, agad-agad pong nagpaalam si Chinita Princess mga kakimpaw. Huy, doon mo talaga malalaman na talagang mag-jowa bells yung dalawa, di ba mga kakipi? And may paghiram si Paolo Avellino ng phone ni Kimi. Kasi nga, kinuha po ni Pao yung phone ni Chinita Princess as you can see here, mga kakimpaw. So, nagpaalam po si Kim muna. Kasi mukhang hihiramin nga ni Paolo Avellino rin yung kanya pong phone. And, isa lang pong ibig sabihin yan, mga kakimpaw. Meron na po talaga silang karapatan sa isa't isa. Si Kimi naman po ay hindi basta-basta magpapa-under din, mga kakimpaw, kung hindi naman niya karelasyon or jowa nga si Paolo Avellino, di ba? Anyway, grabe din ang concern ni Pao kay Kim. Sinabi lang, nagsumbong lang si Kim na meron siyang asong filter. Naging aso siya. Ito, the rescue naman, agad-agad nga siya. Anyway, ano po ako doon sa paghiram ni Pao ng phone kay Kimi kasi talagang makikita mo doon yung karapatan niya. Huy! Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.